Kailangan nating sundan sila sa mundo ng mga mortal. Alam niyo kung gaano kasama ang mga grupo ng mga tigbalang. Kawawa ang mga inosenteng tao. Utos ni Kabalyerong Lizardo sa mga kasamahan. Agad itong humiling ng lagusan sa diwata ng hangin na noon ay nasa kanilang panig sa labanang iyon. Ang duwag ng mga tikbalang na iyon, bakit pa sila tumakas at pumunta sa mundo ng mga tao? Bakit hindi na lamang sila humarap sa laban nang hindi nakakaparwisyo sa ibang nilalang? Wika ng diwata. Kaya nga kailangan naming sundan upang ibalik ang mga iyon sa ating dimensyon. Kung kailangan nakapusin sila lahat para lang maitawid pabalik dito, ay gagawin namin. Wika ni Lizardo. Wala silang sinayang na oras. Pagdarating sa mundo ng mga mortal, ay agad na hinanap nila ang grupo ng mga tikbalang. Gamit ni Lizardo ang mahiwagang singsing na siyang kanyang gabay upang makita kung nasaan ang mga ito dinala ng hari ng mga tikbalang. Isang babaeng nakatira sa isang kubo ng napaglaruan ng grupo. Agad nilang hinanap ang lugar. At maswerteng iyon ang natagpuan nila agad. Bitawan niyo siya. Inosente ang babaeng yan. Hindi niyo dapat ginagalaw. Sigaw ni Lizardo. Di ba naman dito? Susundan niyo pa kami. Galit na sabi ng hari ng mga tikbalang. Wala kayong ibang ginawa, kundi ang mga abuso kahit saan. Dapat sa inyo, igapos at itapon sa kalaliman ng daigdig. Galit din na wika ni Lizardo. Hindi kami magpapasindak sa iyo, Lizardo. Pabayaan mo kami dahil nais naming magkaroon ng reyna ang aming lahi. At ang babaeng ito ang siyang maging reyna ng aming lahi. Hindi magkakagusto sa iyo ang babaeng yan. Dahil anyo nyo pa lang ay mga halimaw na. Wika niya. Nagalit ito ng sobra, ngunit walang pakialam si Lizardo. Gamit ang kanyang kapangyarihan, ay hindi pa niya ang mata ng dalaga. Bigla itong napasigaw nang makita ang napakaraming nilalang sa harap ng bakuran niya. Sir Pina, tulungan mo ko. Wika nito. Isang kulay puting ahas ang lumabas ng pintuan at mabilis na gumapang palapit sa paa ni Seleta. Nagulat si Lizardo nang mapagtanto na may kambal na ahas ang dalaga. Kaya siguro nasa gitnang kabukiran na halos ito at sobrang layo sa sibilisasyon. Ang daming nilalang nito, Sileta. Anong kailangan nila? Hindi ko rin alam, Sir Pina. Anong gagawin natin? Tanong ng dalaga. Huwag kayong matakot. Ang aking pangkat ang bahala sa mga nilalang na yan. Wika ni Lizardo. Sino kayo? Tanong ni Seleta. Kami ang mga immortal na galing sa kabilang dimensyon. Pagpaumanhin kong naging pasaway itong mga tigbalang na ito. Huwag kang mag-alala. Ibabalik namin sila sa aming mundo. Nang sa ganon ay hindi na sila magiging perwisyo pa. Wika ni Lizardo. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang singsing, ay natusan niya ang mga tanim na baging upang gapusin ang lahat ng mga tikbalang, katulong ang kanyang mga kasamahan. Nagwala ang mga tikbalang, lalo na ang kanilang hari. Galit na galit ang mga ito at binalaan pa sila na babalikan at hindi titigilan hanggat hindi maubos ang kanyang grupo. Hindi nagpatinag si Lizardo sa pananakot na iyon ng mga tikbalang. Matapos gapusin ng mga ito, ay hiniling niyang muli sa diwata ng hangin na buksan ng lagusan. Pinabalik niya ang mga kasamahan, bit-bit ang mga bihag. Inutusan niya ang mga itong ikulong ang mga ito. Nagpaiwan siya upang makapag-usap ng masinsinan sa dalaga.
Nakuha niya ang loob ng kambal. Mabait rin ang ahas na kambal nito. Isang kulay puting ahas na makamandag. Sana makakabalik pa ako dito para muling pasyalan ka, Seleta. Oo naman, Lizardo. Kahit anong oras ay bukas ang pintuan para sa'yo. Salamat, Seleta. Kailangan ko lang gampanan ang aking tungkulin sa kaharian. Babalik ako sa tamang panahon. Kahit kailan, Lizardo. Sagot ni Seleta. Naiwan si Seleta na puno ng saya ang dibdib. Kinilig ito ng sobra nang siya'y pinuna ni Serpena ang kambal nitong ahas. Ano yan, Seleta? Huwag masyadong magtiwala sa mga katulad nila. Alalahanin mong ang pasakit mo ay pasakit ko rin. Naalala mo naman siguro kung paano ko pinatay ang Tonyo na iyon. Dahil sa nais niyang gawing pananamantala sa'yo. Paalala ni Serpena. Oo naman, kambal. Hindi ko makakalimutan ang bagay na iyon. Pero alam mo, iba si Lizardo. Alam ko ang pagiging totoo niya. At sa totoo lang, malapit na agad ang loob ko sa kanya. Ikaw talaga. Huwag mo munang laliman. Mamaya ay iiyak ka na naman. Paalala muli ni Serpena. Samantalang halos ayaw nang bumalik ni Lizardo sa kaharian nang makilala nito si Seleta. 30 taon na siyang nanilbihan sa hari. Nakailang paraot pareto na rin siya sa mundo ng mga mortal at immortal. Ngunit noon lang siya nagkaroon ng interes na makilala ang isang babae. At ramdam niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso nang makita ito. Babalikan kita, Seleta. Wika niya sa sarili habang sakay ng kanyang kabayo pabalik sa kaharian ng Hibiscus. Doon ay naghihintay ang hari upang igawad ang muling parangal na para sa kanya. Dahil isang grupo na naman ang kanyang nalupig at ngayon ay nakakulong at magiging sa ilalim na ng kanilang kaharian. Dahil sa iyong ginawa ay gusto kitang bigyan ng pahinga, Lizardo. May isa kang buwan upang magliwaliw. Ikaw nang bahala kung saan mo gustong gamitin ang 30 araw na pahinga na ibibigay ko sa iyo. Litanya ng hari. Tuwang-tuwa siya nang marinig iyan. Ibig sabihin ay matutupad ang kanyang kahilingan na makasama si Seleta. Ang 30 araw ay napakahabang panahon na iyon sa mundo ng mga mortal. Nagpaalam siya sa hari at pumayag naman ito. Ang hindi alam ni Lizardo ay tutol sa Rena Amihan sa gagawing iyon ni Lizardo. Naghanap ito ng pagkakataon na makausap ang kabalyero upang pigilan ang gusto nitong pumunta sa mundo ng mga mortal. Sandali, Lizardo. Bumalik ka muna. Nagmadaling pigil ni Rena Amihan nang makitang bukas na ang lagusan patungo sa mundo ng mga mortal. Kamahalan, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lizardo nang makita ang Rena. Isama mo na ako, Lizardo. Alam mo namang mahal kita, hindi ba? Iiwanan natin ang hari. Magtatago tayo sa mundo ng mga mortal. Tiyak naman akong hindi niya tayo mahahanap doon. Nagulat si Lizardo sa ginawa ng Rena. Maging ang satero at satera na siyang gabay at bantay ng Rena ay nagulat at hindi nakapagbigay ng reaksyon sa ginawa ng Rena. Mananatiling tapat ang paglilingkod ko sa hari, mahal na Rena. Hindi ko kayang mahalin ang kagaya mo dahil mataas ang respeto ko sa katulad mo. Paninindigan niya. Hindi ko hinihingi ang respeto. Mahalin mo ko. Itanan mo ko. Iyan ang gusto ko. Kahit parusahan mo ko, hindi ko magagawa ang bagay na iyon. Hindi ko kayang lukuhin ang hari. Sa kanya lang ang aking katapatan. Panindigan pa rin niya.
Mawalang galang na po, kamahalan. Kailangan ko nang umalis. Wika niya at diretso na siyang pumasok ng lagusan. Agad ding isinara iyon upang hindi siya nito masundan. Tahanan agad ni Seleta ang kanyang hinanap. Mabilis niya iyong natagpuan at naabutan niya itong naglilinis ng bakuran. Lizardo, hindi ko akalaing tutuparin mo ang iyong pangako. Oo, Seleta. Kumusta naman? Hindi ka na ba ginugulo ng mga ibang elemento dito? Hindi naman. Halika sa loob, Lizardo. Tamang-tama. At may huling bayawak si Serpina. Iyon ang pagsasaluhan natin. Nako, masarap nga yan. Masayang wika ni Lizardo. Diretso sila sa munting kusina ng dalaga. Agad nitong hinanda ang kanilang pagkain. Habang nakaupo ay bigla niyang naalala sa Serpina. Nasaan na nga pala ang iyong kambal? Tanong niya. Ewan ko nga ba sa kambal kong iyon? Hindi ko alam kung saan na nagsusuot. Kabilugan kasi ng buwan kagabi. Kapag ganyan ay nagiging normal na tao ang kanyang anyo. Talaga? Posible pala yun sa mga mortal. Isinumpa kami ng isang babaylan. Babaylang nabigo sa pag-ibig nito sa aking ama o sa aming ama. Tanging tunay na pag-ibig lamang ang makapagbabago sa buhay ni Serpina. Kung ganoon, hinihiling ko sa makapangyarihan sa lahat. Nabigyan sana siya ng tunay na pag-ibig. Nang sa ganun ay magiging normal na rin ang kanyang buhay. Siya ring hinihiling ko, Lizardo. Kawawa ang aking kambal. Siya lahat ang sumalo ng sumpa. Kung sana may magawa ako upang matulungan siya. Huwag kang mag-alala. Darating din ang pag-ibig na para sa kanya. Sana nga, Lizardo. Wika ni Seleta. Tahimik silang kumakain nang biglang may gumapang sa paanan ni Lizardo. Nagulat siya at biglang inaangat ang mga paa. Serpina, ano ka ba? Nanggugulat ka naman ng panauhin. Hindi mo naman sinabi na may panauhin ka pala. Magtago ka na nga doon. Ikaw talaga napaka mapagbiro mo. Reklamo ni Seleta. Agad na gumapang palayo ang kambal nito. Kalagitnaan ng kanilang pagkain nang biglang bumulaga ang isang imahe. Napatitig dito si Lizardo at ganoon na lang ang kanyang gulat nang mapagtanto kung sino ang nilalang na iyon. Reyna Amihan, bakit mo ako sinundan? Gulat na tanong ni Lizardo. Ito pala ang babaeng kinababaliwan mo. Napakababa ng pagkatao mo, Lizardo. Ayaw mo sa isang reyna. Pero nagkagusto ka sa isang mortal. Kamahalan, nakikiusap ako. Alang-alang sa kabutihan ni Haring Hindre. Huwag na huwag mo siyang lukuhin. Hiling ni Lizardo. Gagawin ko ang gusto kong gawin at aangkinin ko ang gusto kong angkinin dahil isa akong reyna. Kaya kung ako sa'yo, gagawin mo ang utos ko. Dahil kung hindi, ay baka magka-problema ka sa hari. Pananakot ng reyna. Hindi mo ko matatakot, mahal na reyna. Hawak ko ang katotohanan. At higit sa lahat, alalahanin mo na walang lihim ang hindi nabubunyag. Pananakot niya rin sa reyna. Gigil na gigil ang reyna. Parang gusto na nitong patayin si Seleta. Subalit hindi nito magawa. Dahil tiyak nito na kasusuklaman pa itong lalo ni Lizardo. Hindi nakatiis si Serpina. Kaya lumabas na rin ito. Kahit sino ka pang kataas-taas ang uri ng nilalang, kung sasaktan o inargabyado mo ang aking kambal, ay hindi ko palalampasin ang lahat. Wika ni Serpina na nunay. Nasa bubungan na nakapwesto. Malapit sa ulo ng reyna. Palingalinga pa ito habang hinahanap kung saan nagmumula ang boses. Sino yan? Galit na tanong nito. Habang hinahanap kung saan galing ang boses. Ginalaw ito ni Serpina. Gamit ang buntot. Kaya napasigaw ito sa gulat.
Hayop kang ahas ka. Ginulat mo pa ako. Galit na wika nito. Hindi lang siya basta ahas. Kambal ko si Serpina. Sagot ni Seleta. Wala akong pakialam. Kahit kambal mo pa ang hari o reyna ng mga ahas. Hindi ako matatakot sa kamandag ng iyong kambal. Sasakalin na lang kita kung hindi ka pala kaya ng aking kamandag. Hanggang saan ba iyang hininga mo? Biglang pumagit na si Lizardo. Nang marinig ang tensyon sa pagitan ng reyna at ng kambal ni Seleta, hinanap nito ang mag-asawang gabay at bantay ng reyna. Satiro at Satira, nasaan ba kayo? Tawag niya. Kabalyerong Lizardo, pasensya na. Nasa paligid lang kami nakamasid. Subukan niyong sawayin ang mga masasamang kilos ng reyna, lalo na kung labag ito sa kautusan ng hari. Paumanin kabalyero. Ngunit wala kaming magagawa dahil taga-silbi lamang kami ng reyna. Parurusahan niya kami kapag ikokross namin ang kanyang mga gustong gawin. Magkaroon kayo ng lakas ng loob. Isumbong niyo sa hari ang kanyang mga ginagawang mali. Tinignan lang siya ng mag-asawa. Reaksyon na nagsasabing wala silang kapangyarihan para magsalita. Hinayaan na lamang ni Lizardo ang mga ito. Kahit labag sa kanyang loob na gawin iyon sa reyna, ay wala siyang magawa. Kailangan niya itong ilabas sa mundo ng mga mortal, bago pa man ito maging perwisyo sa lahat. Inutusan niyang diwata ng hangin na sa pilitan itong hatakin, pabalik sa mundo na kung saan ito nararapat. Wala na siyang pakialam kung ito man ay magalit. Naging tahimik lang muli ang tahanan ni Seleta nang tuluyan na itong mawala. Kahit pa man ang inyong reyna ay kayang magtaksil para lang kay Lizardo. Napakagwapo naman talaga. Kaya maswerte ka, Seleta. Ikaw ang napili ni Lizardo. Puna ni Serpina. Ano ka ba? Wala pa namang sinabi si Lizardo na gusto niya ako. Naririto lang siya upang bumisita. Nahihiyang wika ni Seleta. Dederechahin na kita, Seleta. Kaya ako nandito ay dahil bahala kong magtapat ng pag-ibig ko sa iyo. Alam kong alam mo na isa akong immortal at nakikita kong hindi ka takot sa katulad ko. Kaya sana mapagbigyan mo ang aking hiling. Ngumiti ang dalaga sa kanya. Walang kemisya nitong sinagot. Unang pagkakataon pa lang na nakilala kita ay malapit na talaga ang loob ko sa iyo. Kaya bakit ko pa palalampasin ang pagkakataong ito? Gusto kitang makasama. Gusto kitang mas makilala pa. Litanya ng dalaga. Puno ng kagalakan ng puso ni Seleta. Sa unang pagkakataon, na naramdaman nito na tila ay buo na ang puso nito. Sa maikling sandali ng pagkakilala sa isa't isa, ay nagsama ulit sila. Doon nila napatunayan na hindi sa tagal ng relasyon magiging mas matatag ang pagsasama. Dahil sila, sa kanilang sarili, ay alam nilang pareho silang naging buo at kontento. Simula nang matagpuan nila ang isa't isa. Ang saya ko, mahal. Akala ko hindi na ako magkakaroon ng pag-ibig. Natatandang dalaga na lamang ako dito sa gitna ng bundok na ito. Hindi ko inasahang may isang katulad mo ang darating upang buuin ang isang katulad mo. Akala ko rin noon, masaya na ako sa buhay ko bilang kabalyero ng hari. Subalit noong unang araw na nakita kita dito, mismo sa lugar na ito, tila nagkaroon ako ng pag-asang magkaroon ng kaligayahan sa pamamagitan mo. Buong buhay ko, ipinangako kong maging tapat na taga-silbi at kabalyero ng hari lamang. Subalit ngayong nakilala kita, ipinangako kong pagsisilbihan kita bilang isang reyna ko. Mahabang litanya ng kabalyero.
Kinilig ng sobra ang dalaga, samantalang ramdam ni Serpina ang hindi maipaliwanag na inggit. Kung sana siya na lang sana ang naging tao at si Seleta na lang ang naging ahas na buong buhay niya ay gumagapang sa hirap. Dumaan ang mga araw at mas naging malambing ang dalawa. Kahit sa pagkain ay sobrang tagal matapos dahil kailangan pang subuan ng isa't isa. Tiyan ako. Maraming alaala ang kanilang ginawa na siyang maging kwento nila sa kanilang apo pagdating ng araw. Pangarap ni Lizardo na magkasama ang minamahal niyang si Seleta sa panghabang buhay. Nais niyang magkaroon ng malaking pamilya at si Seleta ang magiging ilaw ng kanilang tahanan. Siya ring lihim na ikinainggit ni Serpina. Habang nakikita silang naglalambingan sa araw-araw, ay siya ring unti-unting pagtubo ng inggit sa puso ng kakambal na ahas. Hanggang sa ang inggit na iyon ay nabuhay at naging isang masamang balak. Kalagitnaan ng kabilugan ng buwan nang lumabas si Seleta upang magbanyo. Habang nakaupo sa banyo, ay bigla na lang may matigas na bagay na tumama sa kanyang ulo. Dahilan kaya unti-unting nagdilim ang paningin ni Seleta. Hinila nito ang katawan ni Seleta at dinala sa isang abandonadong kubo. Nasa 500 metro ang layo ng kubong iyon. Subalit walang kahirap-hirap itong nadala ni Serpina doon at iginapos. Pagkatapos ay binusala ng bibig. Pagkatapos nito ay nag-anyong tao na kamukhang kamukha ni Seleta si Serpina. Serpina, anong ginagawa mo? Wala lang naman. Gusto ko lang din naman tikman ang buhay na meron ka. Kahit panandalian lang. Nakangising wika nito. Serpina, huwag si Lizardo. Mahal ko siya. Akin lang siya. Tunay ngang napakadamot mo si Leta. Para sa isang gabi, hindi mo ko kayang mapagbigyan. Samantalang buong araw, buwan o taon mo siyang maging kasama. Hindi siya manika o laruan na pwedeng pasapasahan lang, Serpina. Wala akong pakialam. Sa akin ang gabing ito kaya magdusa ka riyan. Katapos nitong sabihin, ay iniwanan na siya nito. Walang pakialam kung anong mangyayari sa kanya sa kubo. Pagdating sa bahay ni Serpina, ay diretsong pinasok ni Serpina ang kwarto kung saan natutulog si Lizardo. Niyakap nito at nilambing ang natutulog na kabalyero. Hindi nito tinigilan ni Serpina hanggat hindi nito nakuha ang gusto nito. Ngiting tagumpay ito matapos nagawa ang balak nito. Iyakapan nito ang kabalyero habang natutulog. Nakatulog ito ng mahimbing kaya hindi nito naramdaman na palubog na ang buwan at unti-unting bumalik ang anyo nito sa pagiging ahas. Nagising si Lizardo sa kakaibang lamig ng kayakap. Lalo pa nang maramdaman na parang may nakapulupot sa kanyang bewang. Pagkasilip niya ay nakapulupot ang buntot ni Serpina. Kaya sa gulat niya ay napatayo siyang bigla. Nagulat din si Serpina kaya gumapang ito palayo para magtago. Serpina, anong ginawa mo? Tanong niya. Wala naman. Para tinikman lang naman kita ng isang beses. Hindi. Kasi para ka sa aming dalawa ni Seleta. Ilabutan ka sa mga sinasabi mo, Serpina. Bakit? Kambal kami ni Seleta. Kaya kung ano ang sa kanya ay akin na rin. Nakakadiri ka. Hindi mangyayari ang bagay na yan. Nasaan si Seleta? Anong ginawa mo sa kambal mo? Wala na siya. Kaya wag mo na siyang hanapin. Pilit na hinabaan ni Lizardo ang kanyang pasyensya. Kailangan niyang huminahon upang makuha ang kambal nito. Hindi na ito ligtas pa kay Serpina. Para mo ng awa, Serpina. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Seleta.
Buong buhay ko, ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Kaya sana, huwag mo namang hadlangan ang pagmamahala namin ng iyong kambal. Hindi ako makakaalis ng iyong sumpa. Litanya niya. Tumawa lang ito. Umiling. Tila ba napaka-imposible nang makahanap ng isang nilalang na iibig o magmamahal sa kanya habang pagapang-gapang siya sa lupa. Sa isipin pa lang na isa siyang ahas, ay mandediri na sa kanya ang isang nilalang. Hindi mo na ako mapapaniwala pa sa bagay na iyan, Lizardo. Kung hindi rin naman ako magiging masaya sa buhay, dapat maging ganoon din si Seleta. Walang pwedeng maging masaya sa amin. Nangako kami noon sa isa't isa. Magkasama kami sa lungkot at saya, sa hirap at ginhawa. Bakit ngayon, siya lang ang masaya? Ako, iniwanan niyang miserable ang buhay. Anong uri ng kambal siya? Bakit ganyan ka mag-isip, Servina? Napakamakasarili mo. Kahit sa kaligayahan ng kambal mo. Wala akong pakialam. Dapat nga siya ang gumagapang. Ako ang naging maganda at kaibig-ibig na dilag ngayon. Hindi ganito. Ako ang nagdudusang mag-isa. Natahimik si Lizardo sa naging reaksyon ng ahas na kambal ng kanyang nobya. Mahirap nga ang sitwasyon at pinagdadaanan nito. Gayunpaman, hindi iyon ang dahilan upang hadlangan nito ang kaligayahan ni Seleta. Wala na siyang magawa pa kundi gawin ang nararapat niyang gawin. Hahanapin niya si Seleta gamit ang kanyang kapangyarihan sa anting-anting na singsing. Hinanap niya roon kung nasaan ang nobya at kung paano na ang kalagayan nito. Nang matagpuan ay nagmadali ang kanyang mga hakbang patungo sa kinaroroonan ni Seleta. Kaawa-awa ang kalagayan nito sa isang kubo. Seleta, nandito na ako. Sambit niya nang makitang nakagapos ito at nakasandal sa dingding ng kubo. Tulog at halatang pagod. Marahil ay hindi ito nakatulog sa magdamag at iyak lang ito ng iyak. Bakas iyon sa mga mata nitong namumula at mugto. Paano mo ako nahanap, Lizardo? Umiiyak na tanong nito. Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay nahanap na kita. Hirap mong mahalin, Lizardo. Ang dami kong kaagaw. Kung hindi ang reyna ng inyong kaharian, ang kambal kong si Serpina naman. Ayaw niyang pumayag na magsama tayo dahil gusto ka niya. Kaya nga kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Tutungo tayo sa lungsod. Huwag mo nang alalahanin ang iyong kambal kasi hindi maganda ang balak niya sa iyo. Pero kawawa si Serpina. Mabubuhay siyang mag-isa dito sa Leta. Mas maging kawawa ang buhay mo kung nandito ka. Hindi ka niya titigilan dahil gusto niyang laging miserable ang buhay mo. Sa lungsod, mag-uumpisa tayo ng ating bagong buhay. Itatayo natin ang isang malaki at masayang pamilya. Noong una ay nag-alangan si Seleta. Ngunit napagtanto niyang tao lang siya. Kailangan niyang maging masaya kahit sa maikling panahon ng kanyang buhay. Kung nagawa siyang igapos ng kanyang kambal at iiwan doon ng mag-isa, tiyak na mas marami pa itong pwedeng gawin sa kanya na hindi maganda. Kaya tama si Lizardo. Oras na para sumama dito nang maging masaya naman siya sa kanyang buhay. Bumili si Lizardo ng bahay at ilang piraso ng diamante ang kanyang ibinayad. Binenta rin niya ang iba pa upang ibili ng kanilang mga gamit at kakailanganin sa araw-araw. Noong una ay nakonsensya siya para sa kanyang kambal. Ngunit katagalan na inaisip niyang hindi niya mararanasan ang ganong buhay kung mananatili lamang siya sa tabi ng kanyang kambal. Nakaya rin siyang idiin sa kapahamakan para sa pansariling interes. Naging masaya siya sa piling ni Lizardo.
habang si Lizardo ay nag-aalala rin sa araw na lilisanin na niya ang mundo ng mga mortal upang bumalik sa kanyang tungkulin. Kung pwede lang niyang dalhin si Saleta sa mundo ng mga immortal at doon na lamang mananatili habang buhay. Ngunit tiyak siyang hindi ito papayag. Kaya bahala na kung ano ang mangyayari sa kanilang bukas. Ang ginawa niya ay araw-araw ay may panibagong ganap sa kanilang buhay. Gaya ng maglakbay at mamasyal sa mga magagandang tanawin. Sana ganito lagi, mahal ko. Walang maging problema sa ating pagsasama. Iyon din ang hiling ko lagi, Saleta. At sana ay magkakaroon tayo ng maraming supling upang maging masaya ang ating buhay pamilya. Saad din ni Lizardo. Nakahiga sila sa munting upuan ng munting patio na nasa gilid ng malaking bahay. Dito sila madalas tumatambay kapag gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kitang-kita ang magagandang tanawin ng langit. Naglalambingan sila habang nagkukwentuhan. Nang sa hindi inaasahan, ay isang pamilyar na imahe ang lumutang. Nagulat si Lizardo na mapagtanto kung sino iyon. Ikaw na naman, Rena, amihan. Gulat na tanong ni Lizardo. Bakit? Bukod sa akin ba? May iba pang nagtutugi sa inyo? Sarkastikong tanong nito. May palakad-lakad pa ito sa kanilang harapan habang nakataas ang noo. Utang na loob, mahal na Rena. Tigilan mo na kami. Wika ni Saleta. At sino ka para utusan ako ng ganyan? Galit na tanong ng Rena. Ako, sasabihin ko pa ba at ipapamukha sa'yo? Baka hindi mo kakayanin. Ang yabang mo. Sino ka ba sa tingin mo? Ako lang naman ang nag-iisang babae na bumihag sa puso ni Lizardo. Ang lalaking kinahumalingan mo. Ngunit kailanman ay hindi magiging sa iyo. Buong tapang niyang wika rito. Sa galit ng Rena ay nagwala ito. Bigla na lamang gumuhit ang malalaking kidlat. Animoy gusali sa laki ng mga batong nag-uumpugan sa langit. Ang kaninang maaliwalas na kalangitan na napuno ng mga bituin at kay liwanag na buwan ay biglang naging madilim. Mahal na Rena, itigil mo na yan. Babalik sa katawan mo ang pinagagawa mong ito. Saway ng gabay at bantay nitong satero. Wala akong pakialam. Naging walang saysay ang aking buhay. Simula nang sapilitan akong ikasal sa hari ng Hibiscus. Ngayong may bukod tangi na naiiba sa aking puso, hindi rin maaring magiging akin. Sobra-sobrang kamalasan na ito. Litanya ng Rena. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis na tumayo si Lizardo at binuhat ang nobya. Mas lalong nanggigigil ang Rena nang makita ang ginawa ni Lizardo sa nobya. Umalis na kayo, mahal na Rena. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang makalapit ka pa dito sa aking tahanan. Maglalagay ako ng harang na kahit sino mang nilalang ay hindi pwedeng pumasok dahil sa lakas ng enerhiyang gagawin kong harang. Galit na wika ng kabalyero. Walang hiya ka. Hayop ka, Lizardo. Wala kang utang na loob. Isusumbong kita kay Haring Henry. Galit na wika ng Rena. Anong sasabihin mo? Na hindi ko tinanggap ang gusto mong pakikipagrelasyon sa akin? Nahihibang ka na nga, Rena, amihan. Anya, at tuluyan na itong tinalakuran upang pumasok na ng bahay. Hindi makapasok pa ang Rena kaya sumigaw ito sa galit. Halos mawalan ito ng boses sa galit. Ginalalayan na lamang ito ng satero at satera. Hanggang sa tuluyan na itong magdesisyon na bumalik sa kaharian. Makalipas ang 2 buwan ng kanilang pagsasama, ay tuluyan ang nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi ito naisip agad o naramdaman man lang ni Saleta.
Sakto ring ipinatawag na ng hari ang presensya ni Lizardo sa kaharian ng Hibiscus. Paumanhin kung naabala ko ang iyong pahinga, Lizardo. Wika ng hari. Makikita nito ang mukha na nag-aalalang hari sa maliit na kristal ng singsing nito sa kamay. Mahal na hari, anong naging problema? May panibagong pagsubok sa kaharian ng Hibiscus. Kinakailangan ko ang iyong presensya upang mapangungunahan mo ang pwersa ng ating mga mandirigma. Wika ng hari. Walang pag-alinlangan siyang tumango dahil iyon ang kanyang sinumpaan. Kaya wala siyang magawa kundi ang magpaalam sa kanyang minamahal. Kala ko ba gagawa pa tayo ng maraming supling? Bakit ngayon ay nagpapaalam ka na? Kailangan kong gampanan ang aking tungkulin bilang kabalyero ng hari. Ngunit pinapangako kong babalik ako agad. Mag-isa ako dito. Paano kung bigla na naman akong sugurin ng rena? Hindi mangyayari iyon. Labas at loob ng bahay na ito ay hindi na makakaapak ang rena. Pinapangako ko yan, mahal. Wika ng kabalyero. Marami pa itong naging bilin. Ngunit sa sobrang sakit ng kanyang loob na iiwanan siya nito, ay tila baliwala lahat ng bilin na iyon. Nang tuluyan na itong naglaho ay hindi na niya napigil ang sariling umiyak ng umiyak. Tila ba ay wala ng pag-asa na makakabalik pa ito sa mundo ng mga mortal at maging totohanan ng pangako nito na malaki at masayang pamilya. 3 araw ang nakaraan simula nang mag-isa siya ay biglang sumama ang kanyang pakaramdam. Lahat ng senyalis ng isang buntis ay nararamdaman niya. Kaya napaisip siya. Saka lang niya napagtanto na 2 buwan na siyang buntis. Napangiti siya ng mapakla. Magkahalong lungkot at saya ang kanyang nararamdaman. Mahal, magiging ama ka na. Dala-dala ko na ang ating unang supling. Ang siyang magiging pundasyon ng ating pagmamahalan. Litanya niya habang hindi mapigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ayaw man niyang maiyak ay hindi niya mapigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. Samantalang hindi niya alam na minamatyaga na siya ng reyna sa pamamagitan ng mga bantay at gabay nitong Satiro at Satira. Lagi ang mga itong nakasubaybay sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Nang malaman ng Satiro at Satira na buntis si Seleta, ay nilihim nila ito sa reyna. Lalahanin mong anak siya ng kabalyero ng hari. Pagdating ng araw, siya ang magiging tagasunod at magmamana sa kakaibang galing ni Lizardo bilang isang kabalyero at mandirigma. Litanya ng Satira. Walang magawa ang Satiro kundi ang sundin ang payo ng Satira. Patuloy ang mga itong binabantayan at inaalagaan si Seleta hanggang dumating ang araw kung saan ay manganganak na ito. Halos wala na ito sa wisyo at nanghihina. Kaya dinala siya ng mga ito sa ospital. Nagbalat kayo ang mga ito mga normal na tao upang may mag-aasikaso kay Seleta sa panganganak nito. Ngunit sa hindi inaasahan, ay biglang dumating ang reyna. Kitang-kita ang galit sa mukha nito. Bakit niyo pa iniligtas? Pinatay niyo na sana ang mortal na iyan. Hindi namin kaya, mahal na reyna. Malaki ang papel ng batang ito pagdating ng araw. Wika ng Satero. Biglang nagwala ang reyna sa harap ng ospital. Noon lang napagtanto ng reyna na manganganak ito. Kaya dinala ng Satero at Satira sa ospital. Mga walang hiya kayo. Hindi na kayo makakabalik ng kaharian. Traidor! Sa akin lang dapat ang pagiging tapat nyo. Ngunit hindi nyo ginawa. Ginagalit nyo ako. Sigaw ng reyna. Kasabay niyon ay ang paggidlat at dagungdong ng sobrang lakas. Biglang lumindol ng sobrang lakas na yumanig sa malaking gusali ng ospital. Gumuho ang halos kalahati ng bahaging ospital.
Nanlomo ang satero at satira habang tinitignan ang malaking pinsala ng gusali. Sana, ligtas ang anak ng kabalyero. Sambit ang satero. Siya na nga, nakakaawang sanggol. Bakit ba napakawalang puso ng pinagsilbihan nating reyna? Sambit din ang satira. Puno ng pag-aalala ang ekspresyon ng mukha nito. Ang reyna ay umalis na rin at sa isip nito ay wala nang babaeng karibal sa buhay ni Lizardo. Ngunit hindi nito alam ay naisagad nito lahat ng kapangyarihan at enerhiyang taglay dahilan ng pagkasaway nito. Inilihim ng satiro at satira ang bagay na iyon, maging sa hari maliban kay Lizardo. Nalihim nilang ipinag-alam ang tungkol sa naging anak nito kay Soleta. Nasaktan din ito ng sobrang na malamang nasawi ang minamahal nito. Ngunit sa kabila ng lahat, ay masaya rin ito ng malamang buhay ang anak nito at lalaking sanggol na hawak ng isang nurse. Kayo nang bahala sa aking anak. Patuloy niyo lang siyang subaybayan hanggang sa tuluyan na niyang maintindihan ang lahat. Oras na ipaliwanag natin sa kanya ang kanyang tunay na katauhan. Litanya ng kabalyero. Samantalang, habang naglalakad si Agnes patungong Narcerero, kargang bagong silang na sanggol, ay bigla na lamang pagkaramdam niya ay dinuduya ng buong gusali ng ospital. Sa taranta niya ay patakbo siyang lumabas ng gusali bitbit ang sanggol. Marami na rin ang nagsilabasan dahil habang tumatakbo ang bawat segundo ay palakas ng palakas ang lindol. Naglalaglagan na ang ibang kesame. Tinig niyang tila may gumuhong parte ng ospital. Nanginginig siya sa nervyos. Hindi lang buhay niya ang kailangan niyang protektahan, maging ang buhay ng sanggol na karga niya. Matagal bago humupa ang lindol, at nang matapos iyon, halos buong infrastruktura ay sira. Sigawan ang mga nasa loob ng ospital. Ang daming sugatan at maraming namatay sa loob mismo ng ospital. Ang iba ay natabunan ng gumuguhong pader at sa hindi inaasang pagkakataon, lahat ng mga nasa labor at delivery room, maging ang nursery room, ay gumuho at natabunan lahat ng naroong pasyente at bagong silang na mga sanggol. Napatitig siya sa hawak na sanggol. Biglang umaliwalas ang kanyang mukha. 7 taon silang mag-asawa na naghintay. Ngunit hindi pinalad na mabigyan ng anak. Hindi kaya't sinyalis na iyon na ang batang hawak niya ang nakalaan para sa kanilang mag-asawa. Inikot niya ang kanyang tingin sa paligid. Lahat ay taranta at nagpapanik. Walang pakialam sa paligid. Kinuha niya ang pagkakataon iyon upang maitakas ang sanggol na karga niya. Patawarin ako, pero tiyak na patay na ang ina nito, anya sa kanyang isip habang karga ang bata. Pagkarating niya ng bahay ay bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang asawa. Mahal, buti at ligtas ka, mahal. Sobrang nag-aalala ako sa iyo. Teka, kaninong anak yan? Tanong ng kanyang asawa. Diretso lamang silang umupo sa couch habang karga pa rin ang munting sanggol. Kaninong anak yan, mahal? Pasyente, pero hindi ko tiyak kung buhay pa ba iyon. Kawari ko ay patay na. Anong gagawin mo sa sanggol na yan? Buti na lang to, Emil. Hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magkaanak, hindi ba? Baka ito na talaga ang para sa atin. Nahihibang ka na ba, Agnes? Hanapin ang mga magulang yan. Wala na siyang magulang. Mahirap bang intindihin? Para sa atin ang batang ito. Tayo ang magpapalaki nito. Walang magawa ang kanyang asawa
dahil sa alam nitong ilang taon ni siyang nabigo sa pangarap na magkaroon ng anak. Tila ay walang naghanap sa sanggol, kaya malaya niyang naangkin ang bata. Binigyan niya ito ng pangalan at itinuring na tunay niyang anak, Elijah. Iyon ang ipinangalan niya sa bata. Sanggol pa lang ito ay kakitaan na ng kababalaghan at hiwaga. Isang gabi, habang natutulog sila ay narinig niya itong umiiyak. Ngunit nagtaka siya dahil malayo ang boses nito. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, ay halos liparin na niya ito sa ibabaw ng aparador. Akala niya ay pinagtripan siya ng kanyang asawa, kaya sinampal niya ito ng malakas habang naghihilit. Kitang-kita niyang pagkagulat nito habang sapo ang pisngi. Kunwari kapag natutulog, aniya. Ha? Bakit? Anong bakit? Hindi mo man lang ba naisip na delikado pag nahulog ang bata sa ibabaw ng aparador? Naisip? Bakit ba? Anong bakit ba, Emil? Ipinatong mo ang bata sa ibabaw ng aparador, tapos tatanungin mo ako kung bakit? Anong pumasok dyan sa kukuti mong tao ka? Biglang nagising ang buong diwa ng kanyang asawa. Tumayo at kinusot ang mga mata. Medyo nakaramdam na siya ng pagkakonsyensya sa mga sandaling iyon. Alam niyang bagong gising talaga ito. Teka lang, Agnes. Anong tinatanong mo? Ipinatong ko ang sanggol sa ibabaw ng aparador? Anak ng kabayo. Bakit ko gagawin yon? Kakagising ko nga lang dahil nagulat ako sa sampal mo. Kung ganon, sino ang naglagay sa bata doon sa ibabaw ng aparador? Adik ka ba, Agnes? Kung anong nasa imahinasyon mo. Matulog ka na. Ilagay mo sa kuna yung bata at matulog ka para bumalik sa normal yung pag-iisip mo. Ikaw nitong sabi. Sabay talikod sa kanya at humiga. Napatulala siya sa sinabi ng asawa. Nang tignan niya ang sanggol, ay titig na titig din ito sa kanya at tinawanan siya nito nang magtama ang kanilang mga mata. Ilyo kang bata ka. Paano ka nga ba napunta sa ibabaw ng aparador? Tanong niya dito. Binalik niya ito sa kuna at muling pinadede upang makatulog. Napakatakaw nito at 2 bote ang kayang ubusin bago babalik sa pagtulog. Kahit papaano ay tanggap ito ng kanyang asawa at ramdam ninyang napamahal na ito sa kanyang asawa. Lalo naman siya na simula pa lang nung unang kalong niya ang sanggol ay ramdam niyang napalapit na ang loob niya dito. 1 taon lang si Elijah, ngunit napakagaling na nitong magbigkas kahit pa ng mahihirap na mga salita. Sobrang proud siya sa kanyang sarili dahil napalaki niyang matalino at madaling makaintindi ang anak. Ngunit habang lumilipas sa mga araw, ay mas lalong kakitaan ng kakaibang kilos at pagkatao ang bata. 3 taon na ito nang sabihin nitong may babae ang kanyang asawa. Eliza, masama yan anak. Huwag mong pagbintangan ang papa ng mga maling bagay. Ang pangit pakinggan anak. Masasaktan ang mama. Kaya ko nga sinabi sa iyo ng maaga mama, kasi walang balak magtapat si Papa Emil. Buntis ngayon ang babae niya at ang joint account niya sa bangko, unti-unti na niyang nililimas. Mahabang litanya ni Elijah. Diyos ko kang bata ka. Bakit ba ganyan ka magsalita? Sige na Emil, huwag mo nang pansinin pa si Elijah. Pumunta ka na lang sa kusina. Nakapaghain na ako ng para sa ating hapunan. Uwi ka ng ginang sa asawa. Matalim ang titig nito kay Elijah. Ngunit hindi nagpatinag ang bata. Manda ka sa akin. Bulong nito. Sinagot ito ni Elijah sa pamamagitan ng isipan. Hindi ako natatakot, Papa. Lalabas pa rin ang katotohanan.
Huwag mo kong tatawagin Papa. Sigaw ni Emil. Nagulat si Agnes sa biglaang paninita ng asawa. Ano ba yan, mahal? Nananahimik na yung anak mo. Bakit mo pa pinapatulan si Elijah? Tanong ni Agnes. Hindi ito sumagot. Tahimik itong umapo nang biglang may kumatok sa pintuan. Yan na mama. Babae yan ni Papa. Gustong tumira dito. Nagulat si Emil sa sinabi ng bata. Maging si Agnes ay biglang nagduda sa mga sinasabi ng bata. Siya nang tumayo para pagbuksan ng pintuan. Sino ka? Sita agad niya nang makitang babae nga ang kanyang panauhin. Buntis pa ito. Ganito ba tumanggap ng kaanak ang asawa ng pinsan ko? Ang sama na ugali. Mataray na wika ng babae. Ikaw ang masamang ugali. Sinungaling pa. Babae ka ni Papa. At ang batang iyan ay anak niyong dalawa. Nagulat ang babae at napatitig kay Elijah na sobrang gulat din. Ika lang, akala ko ba wala kayong anak? Kaninong bata yan? Tanong nito. Bakit kita sasagutin? Wala kang pakialam. Lumayas ka dito ngayon din. Pagtataboy ni Agnes dito. Ika lang Agnes, hindi siya pwedeng umalis. Bakit hindi? Dahil babae mo siya. At anak niyo ang dinadala niya. Hindi, pamangkin ko siya. Hindi mo ako mapaniwala. Kung gusto mong kasama siya, lumayas ka dito sa bahay ko. Iyan ba ang gusto mo Agnes? Bes, alis na ako. Hindi mo na ako makikita pang muli. Eka lang naman Emil. Saan tayo titira kung aalis ka dito? Tanong ng babae. Sa lansangan kayo tumira. Doon din naman kayo nababagay. Wika niya sabay sarado at kandado ng pintuan. Mama, tama lang po yung ginawa niyo. Matagal na kayong niloloko ng lalaking yun. Buti na lang at dumating ka sa buhay ko anak. Kung wala ay sigurado akong napakahirap ng buhay ko ngayon. Niyakap siya nito na parang malaking tao na kung magsalita. Nagpasalamat siya ng sobra dahil malaking bagay na ibinigay ito sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw, buwan at taon. Kailan lang itong batang paslit ay ngayon, 13 taong gulang na ito. Tila ba binata na ito kung pumorma dahil sa katangkaran nito. Tuluyan na rin siyang nakalimot sa kanyang asawa. Inilaan niya ang lahat ng oras sa pagpapalaki at pag-aalaga kay Eliza. Lalo pat isang karangalan ito sa kanyang buhay. Sa lahat ng larangan ng laro sa eskwelahan, ay lagi itong nangunguna. Sa kahit anong level ito isasabak, ay lagi itong umaani ng gintong medalya. Napakaswerte ko naman sa iyo anak. Saan ba galing ang kakayahan at talento mong iyan? Kung sa katalinuhan, ay lagi ka ring nangunguna. Kaya maraming inggit sa iyo anak. Mama, hayaan mo na ang mga yon. Kasalanan ko ba kung ganito akong isinilang? Tanong ng bata. Biglang naging malungkot ang kanyang naging reaksyon at nahalata iyon ni Elijah. Mama, naalala mo na naman ba si Papa? Oo anak, hindi man lang ba niya tayo naalala? Tayo ang unang pamilya niya. Pero ang bilis yata niyang nakalimot. Ma, darating ang araw na lalapit siya sa iyo at magmamakaawa. At ang araw na iyon ay malapit na ma. Kaya sana gawin mo ang tama mama. Huwag masyadong magpapadala sa bugso ng damdamin. Bawat pagkakamali ay may kaakibat na kaparusahan. Litanya ng binatilyong bata. Gabi na at kabilugan ng buwan. Hindi nila inasahan ang mga bisitang dumayo sa kanilang tahanan. Mama, may inasahan ka bang bisita? Ha? Wala naman anak. Naku, si Papa Emil na yan.
Ikaw talaga anak, napaka mapagbiro mo. Buksan mo na nga lang nang malaman natin kung sino ang dumating. Utos ni Agnes sa anak. Baga namang tinungo ni Eliza ang pintuan upang silipin kung sino ang kanilang panauhin. Nagulat siya nang makita ang kakaibang nilalang na nakatayo at nakangisi sa kanyang harapan. "Mama!" sigaw niya. Huwag ka matakot sa amin. Wala kaming masamang balak sa iyo. Rantang wika ng satiro. Sino kayo? Anong uri ng mga nilalang kayo? Tanong niya. Isa akong satiro. Itong asawa ko ay isang satira. Bakit parang kayong mga kabayo? Kaya nga kami satiro at satira. Iyan ang tawag sa amin. May tenga, bontot at paa ng kabayo at may matatalim na sungay. Litanya ng satiro. Anak, kanina ka pa ba dyan? Bakit parang may kausap ka? Sinong bisita? Bakit mo ako tinawag? Tunong ni Agnes. Mama, sila po. Sabay turo niya sa harap ng pintuan. Napakunot ang noo ni Agnes habang nakatingin sa harap ng pintuan. Anak, anong tinuturo mo dyan? Mama, yung mag-asawang satiro at satira. Diyos ko anak, nung sinasabi mong satiro at satira. Nagutuman ka yata anak. Halika na, maghapunan na tayo. Ma, totoo ang sinasabi ko. Mga taong kabayo sila, pero may sungay. Paliwanag niya. Ewan ko sa'yo nak, halika na sa loob. Nilabutan ako sa'yo. Malamang mama, dahil kataboy mo ang satira. Elijah ha, huwag mo kong biruin ng ganyan. Hindi ako nagbibiro mama. Elijah, ikaw lang ang nakikita sa amin. Ang iyong ina ay ordinaryong tao lang. Ano? Ano pala ako? Hindi ako tao? Oo, may dugong tao ka lang. Pero ang ama mo, hindi normal. Isa siyang immortal na kabalyero ng mga hari ng diwata. Inatasan kami ng iyong ama na hanapin ka. Napatingin siya sa kanyang ina. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatitig dito. Elijah anak, ano yung titig na yan? Mama, si Papa Emil ba talaga ang aking ama? Tanong niya. Namilog ang mga mata ni Agnes sa gulat. Anong uring tanong yan Elijah? Ma, malaki na ako. Ayoko nang kasinungalingan, kaya kung maaari, sabihin mo na sa akin ang totoo. Sa pagkakataong iyon ay natahimik si Agnes. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagkaroon ng duda ang binatilyong anak. Subalit naisip pa rin niya na malamang ay kailangan na din niyang ipagtapat ang katotohanan dito. Biglang pumatak ang kanyang mga luha nang hindi niya mapigilan. Kaya maging si Elijah ay nagtaka. Mama, bakit po? Tanong ng binatilyo. Kasi anak, yung totoo, hindi talaga kami ni Papa Emil mo, yung iyong tunay na mga magulang. Ma, binibiro mo na naman ako eh. Ang tanong ko lang naman ay kung totoong ama ko si Papa Emil. Alam kong hindi ko ama si Papa Emil ma. Dahil kung totoong ama ko siya, hindi siya ganon ka-irresponsable sa akin. Anak, panahon na siguro talaga para malaman mo ang totoong kwento. Uy ka ni Agnes. Tingnan mo siya Eliza. Totoong hindi sila ang iyong mga magulang. Uy ka ng satero. Tinitigan niya ang ina at hinintay itong magkwento. Sinalaysay lahat ni Agnes kung paano nito naangkin si Eliza na sariling anak ng walang kahirap-hirap. Sigurado naman ako na patay na ang iyong ina dahil sa pagguho ng ospital na iyon, Eliza. Wala na ngang naganap sa iyo matapos ang trahedyang iyon, kaya tuluyan na kitang inangkin.
Alam kong bigay ka sa akin ng nasa taas. Ngunit ngayong alam mo na ang lahat, hindi ko alam kung ituturing mo pa rin akong ina. Dugtong pa nito. Niyakap ni Eliza ang ina ng mahigpit. Ma, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabuhay. Kung hindi ako nagaligtas at kung hindi mo ako natangay ng mga oras na yon, malamang ay wala na rin ako ngayon. Tama yan, Eliza. At dahil dyan, may malaking parangal para sa iyong inainahan. Sabat ng satira. Bakit pumasok na kayo ng bahay? Tanong niya. Nak, sino? May kausap ka ba? Kanina ko pa napapansin na may kakaiba sa iyo, anak. Bakit parang may kausap kang iba? Takang tanong ni Agnes. Natahimik siya at napatingin sa mag-asawang nilalang. Tinawanan lamang siya ng mga ito. Biglang may kumato kaya nawala agad ang usapan nilang iyan. Lalo na't hindi nila inasahan ang isang panauhin sa gabing iyan. Emil? Gulat na sambit ni Agnes nang bumungad sa pinto ang imahe ng asawa. Mahal, patawarin mo ko. Nagsisisi na ako. Umiiyak nitong sabi. Lumingon si Agnes kay Elijah. Wari ay kinukuha ang kanyang opinyon. Ngunit tinalikuran lang niya ito. Hindi niya kayang makipagmabutihan dito matapos nitong wasakin ang puso ng kanyang ina. Pumasok siya sa kanyang kwarto at tahimik na humiga. Ngunit bigla rin siyang napabangon nang marinig ang pag-andar ng kanyang telebisyon. Kayo pa rin, bakit niyo naman ako sinundan pa dito? Inis na tanong niya. Kami ang iyong mga bantay. Matagal ka na naming hinanap at ngayong natagpuan ka na namin, kailangan ka naming protektahan. Hinahanap ka na ng kaharian ng mga satikos. Litanya ng satira. Bakit ako hinahanap? Dahil nais kang maikasal sa prinsesa ng kanilang kaharian. Anak ka ng magiting na kabalyero ng hari. At isang mortal na may dugong bughaw, na may lahing babaylan. Naguluhan siya sa paliwanag ng satiro. Gayunpaman, naunawaan niya kung bakit siya hinanap ng mga ito. Pinag-aagawan siya ng dalawang kaharian at hindi niya alam kung alin sa mga ito ang may magandang hangarin. Huwag kang mag-alala, Eliza. Narito lang naman kami. Hindi ka namin pipiliti na maniwala agad. Gusto mo bang sumama sa amin saglit? Ipapakita namin sa iyo ang mundo sa kabilang dimensyon ng daigdig na ito. Tumingin siya sa mga ito ng alanganin. Pagkatapos ay tumango. Agad na gumawa ng lagusa ng satira. Tila siya hinahatak papasok sa loob ng lagusang iyon. Nang mawala ang lagusan ay inikot niya ang kanyang tingin. Anong lugar ito? Harian ito ng Hibiscus. Nandito ang iyong ama. Gusto mo rin bang makilala? Tanong ng satira. Kahit lang kung hindi, pwede ka naming ipasyal sa mga magagandang tanawin dito. Sabat ng satira. Pwede ko bang makausap at makilala ang aking ama? Biglang wika niya. Walang alinlangan siyang dinala ng dalawa sa bahay ng kanyang ama. Dinala siya ng mga ito sa palasyo upang dalhin sa harap ng kanyang ama. Nagtaka ang hari nang makita siyang papalapit sa mga ito. Anong kailangan ninyo? Sino ang mortal na iyan? Tanong ng hari. Mahalan, siyang nag-iisang anak ng kabalyerong naglilingkod sa iyo at ngayon ay nasa iyong gilid, nakatayo. Saad ng satero na ang tinutukoy ay si Lizardo. Agad na patitig ang kabalyero at humakbang pababa upang malapitan si Eliza. Anak, Sambit nito. Oo, Lizardo. Nakaligtas siya sa gumuhong ospital.
dahil sa isang nurse na tangi-tangay siya nung nangyari ang trahedya. Wika ng satira. Tumayo ang hari at tinawag ang mga katulong. Maghanda ng isang magarbong salo-salo. Nagkakaroon ng malaking pagtitipon upang pasasalamat sa pagdating ng nag-iisang anak ng aking magiting na kabalyero. Saad ng hari. Lumingon dito si Lizardo at nagpasalamat. Kulang pa ang lahat ng ito, Lizardo. Bilang pasasalamat sa pagiging tapat mo at pagiging matapang na harapin ang hamon at banta ng mga kalapit na kaharian. Ang iyong anak ay tiyak na kasing galing at kasing tapang mo rin pagdating ng panahon. Litanya ng hari. Ika lang satiro at satira. Paano niya naman nasabi na anak ko nga ang mortal na ito? Tanong ni Lizardo. Ipagpaumanhin niyo po, mahal na hari. Siguro ay ngayon na ang pagkakataon para malaman niyo ang tungkol sa pinagagawa noon ni Reyna Amihan. Umpisa ng satira. Napakunot ng noo ang hari. Hindi nito maintindihan ang nais sabihin ng dalawang tagabantay ng Reyna. Bigla nitong naisip, paano nga pala ng mga ito nalaman na anak ito ni Lizardo? Gayong tagabantay lamang at tagasilbi ang mga ito ng kanyang asawang Reyna, na ngayon ay namayapa na. Mahal na hari, nung binigyan mo ng pahinga si Lizardo, ay inutosan kami ni Reyna Amihan na sundan ang kabalyero sa mundo ng mga tao. Lihim na inibig ni Reyna Amihan ang iyong pinagkatiwalaang kabalyero. Kung kaya't ayaw nitong magkaroon ng karelasyon si Lizardo sa iba. Nalaman namin, buntis at manganganak na ang babaeng inibig ni Lizardo. Sa galit ni Reyna ay inubos niya ang kanyang lakas upang yanigin ang buong kalapaan ng mga mortal. Sa kasiwang palad, nasawi ang babaeng ina ni Eliza. Ang nag-iisang minahal ni Lizardo, kasabay din ay ang pagkaubos ng enerhiya ni Reyna Amihan dahilan ng kanyang kasawian. Nakuyom ng hari ang kanyang mga kamay. Sa galit nito ay nayanig ang buong kaharian na siyang mabilis na pinigil ng nooy palabas sa kanyang silid na prinsesa. Itigil mo yan, amang hari. Anong nangyari sa'yo? Anong ni Prinsesa Marivela? Biglang natauhan at natigil ang hari sa kanyang ginagawa. Bakit hindi ko alam ito? Bakit hindi niyo sinabing may iba na palang nagustuhan ang Reyna? Tinago namin ang bagay na ito kasama ni Lizardo kasi alam namin na ikakagalit mo. Natatakot kami na baka kung ano ang gagawin mo sa Reyna, maging si Lizardo ay todo iwas sa Reyna kasi ayaw niyang magkasala sa iyo dahil pinapangako ni Lizardo na maging tapat sa kanyang tungkulin sa iyo. Paliwanag pa ng satira. Tahimik lamang ang hari habang inaanalisa ang lahat. Naging mahinahon ito dahil sa presensya ng anak nitong si Prinsesa. Gayunpaman ay humanga ang hari sa pagiging lubusang tapat ng kanyang kabalyero. Dahil doon ay isang parangal ang nais na igawad ng hari sa kanyang matapat na tagapaglingkod. Malawak ang pangunawa ng hari at masaya ito sa ginawa ni Lizardo ng pag-iwas sa ginawang panunukso ng dating Reyna. Maraming salamat sa iyo, Haring Henry. Hindi ko lubos sa kalaing maunawaan mo ang aking panig. Masayang wika ni Lizardo. Hanga ako sa ginawa mo, Lizardo. Isa kang mabuting tagapaglingkod ko. Kaya sana itong nag-iisang anak mo sa mortal ay magiging kabiyak ng aking nag-iisang anak na prinsesa. Tiyak akong nananalaytay sa dugo ng mortal na ito. Ang galing mo sa depensa at pakikipagdigma. Maging ang katalinuhan at natatanging kapangyarihan. Litanya ng hari. Ngiti lang ang naging tugon ni Lizardo sa hari. Ayaw niyang pangunahan ang puso ng anak.
Ngunit kung ipagkaloob na iibig ito sa anak ng hari, ay isang malaking bagay iyon sa kanilang samahan ng hari. Wakas.